inalaw natin yung kasalanan mag-arise, mag-a-arise pa rin yan. So we need to make a determined effort and a commitment to God and to ourselves, to serve the Lord with our body, soul, and spirit now that we are born again Christians. Na tayo po ngayon ay mga Kristiyano na, tayo po ay meron ng karapatan at kalakasan at kapangyarihan na gumula kay Jesus na tayo mabuhay para sa Kanya. Well, although we cannot be disqualified anymore because of our past, as in the case of Solomon, it must be recognized that in Solomon's life there was a fleshly weakness inherited from the parents and grandparents. Kinalanin din po natin na meron tayo na-inherit, minanang kahinaan mula sa ating mga ninuno, mula sa ating mga magulang. Not only in the area of immorality, but in other sins as well. The nature of the son, or the nature of the father, is passed on to the son. And that is true in the natural, that is also true in the spiritual. Kaya po ano yung mga kasalanan ng ating ninuno, tinuruan tayo to how to get away from that. Paano tayo makakatakas doon? All those effects and sins ng ating forefathers. And it's through the cross of Jesus Christ. Ang krus ng Panginoon Kristo ang siya pong solusyon sa lahat po ng iyan. Na kung saan tayo mismo bilang mga anak ng Diyos ay tumatayo sa kapangyarihan ng ating kalagayan bilang mga Kristiyano na at atin pong ipinagtatapat ang kapangyarihan ng kamatayan ng Panginoong Kristo, and by faith and by declaration of faith through our mouth, we sever ourselves from the sins of our forefathers and also commit our life to the new life in the Lord Jesus Christ. And there might seem to be some warfare involved there, at totoo meron nga po. Kasi hindi naman natatapos doon. Alam natin, deliverance is not an all-time solution. Hindi po all-time solution ang deliverance. Ang pwede lang mangyari sa atin doon, na-cut off na tayo sa sins of our fathers, pero responsible pa rin tayo na tayo ay mabuhay para sa Panginoon. Or else, we can open our life to new demons and evil spirits. Okay? So, hindi ko mo, okay, wala na, tapos na. Na-cut off na yung morality sa buhay ko, na-cut off na yung sin of greediness, ganyan, blah, 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 idolatry. I'm free. Praise God for that. Well, that is only on this issue that relates to your forefathers. But what about yourself? If you indulge in sin, then you open your life to spirits as well. So, kilalanin natin na mayroong kahinaan sa laman na minana si Solomon. When there is deep sin, that weakness is carried on into the children. Pagka po mayroong mga malalalim na kasalanan, inherent, not inherent, but sins that have become strongholds because of preponderance of the commission of the sin. Yung pong lagi at tuwina. So ito'y naging stronghold na sa buhay ng isang tao. Ito po'y maaaring maipasa sa kanyang anak. Dahil dito, si Solomon ay nagkahinaan Solomon. I believe David recognized this. David recognized this. Nakita ni David ito, nakita niya mismo sa kanyang buhay. And therefore, David and Bathsheba sought to strengthen by instruction that vulnerable area in his nature which had opened him out to those fleshly appetites. Sinikap po nila na patibayin, palakasin yung mahilang bahagi ng buhay ni Solomon para nang sa ganon, sarhan ang pintuan na nabuksan dahil sa pita ng laman. So, we need to recognize that. And in our prayers, kailangan po natin tulig sa inyo, kailangan po natin harapin iyan. So, nobody is disqualified because of past sins, whether your sin or the sin of your ancestors. Yet, we need to recognize that there are certain weaknesses in your life, then they must be addressed. And if warfare is needed, then warfare should be done. Now, secondly, and which is the point of our sharing today, kalawang pong punto is godly instruction in wisdom for the formation of a king. Maka Diyos sa pagtuturo sa karunungan para sa paggawa ng isang hari. Ang pagtuturo po ni David at Bathsheba ay nakatala sa unang siyam na kabanata ng Book of Proverbs, sa Kawikaan po. Ang mga kabanatang 1 hanggang 10 ng Kawikaan ay paghahanda para sa isang lalaking uupo sa trono ni Haring David. Although si Solomon po ang author dito,
ay inulit lamang niya po kung ano yung sinabi sa kanya ng kanyang tatay sa panahon na siya po ay kanyang tinuturuan. I think Pastor Bailey said that the first 12 chapters of the Proverbs actually is just a repetition of David's admonition to King Solomon. Ito po ay mahusay na pagtuturo sa ating lahat dahil tayong lahat ay nakatakda para sa trono. As I said, we are all candidates to the throne po sa pagiging bahagi ng victorious, glorious Church of Christ in the last days. Sabi sa 1 Samuel chapter 2 and verse 8, kanyang binabangon ang lukha mula sa alabok, kanyang itinataas ang mapagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y pagtutukin kasama ng mga prinsipe at magmana ng lulukan ng kalwalatian. Sometimes it's even easier to say it and understand it in English. So let me read that again. He raises the poor from the dust and lifts the beggar from the ash heap, to set them among princes and make them inherit the throne of glory. And this is what we are. Tayo po ay ito. Tayo ay poverty stricken when it comes to spirituality. Tayo po ay mabababa. You know, we were from the ash heap ng kasalanan, and yet God raises us up to become a prince in order to inherit the throne of glory. So ito po ay patungkol din sa atin. What David said to Solomon also pertains to us. So Revelation 1:6, another justification why we can study this is because according to the Bible, God has made us kings and priests to His God and Father. So it will be that we are going to rule and reign with Christ and minister to God for eternity. And the same is true in Revelation 5 and 10. And have made us kings and priests to our God. And so it says that the first 9 chapters of the book of Proverbs can be summed up in a phrase, instruction to wisdom, or instruction in wisdom. In Proverbs chapter 1 and verse 9, 1 and 9, sorry, Proverbs 1, 1, 9, Kawikaan 1 hanggang 9, ito po yung paunang salita. In English, ang tawag po din ay prologue, na kung saan makikita ang layunin ng siyam na kabanata. Let's read through the first 9 chapters of Proverbs chapter 1. Verse 1, ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David na hari sa Israel. Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Verse 2, upang umalam ng karunungan at turo, upang mulahin ang mga salita ng pagkaunawa. Sa English, to know the wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. Verse 3, upang tumanggap ng turo sa pantas sa pag-uugali, sa katuwiran, kakulan, at karampatan. To receive instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman at pagbubulay sa kabataan. To give prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion. Upang marinig ng pantas, at lumagos ay katututo, at upang tamuhin ang tao, may unawa ang magagaling na payo. A wise man will hear and increase learning, and a man understanding will attain wise counsel. 6. Upang unawa ng kawikaan at ang kahulugan ng mga salita ng pantas at ng kanilang malalabong sabi. To understand a proverb and an enigma, the words of the wise and their riddles. Verse 7, ang takot sa Panginoon ay pagsimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay mahamak sa karunungan at turo. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Verse 8, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother. And so, that is an implication that Bathsheba also had some involvement in the teaching of King Solomon as they were rearing him up for the kingship. Verse 9, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at makwinta sa ligid ng iyong liig. For there will be graceful ornament on your head and chains about your neck. Tayo pong matatanda na ngayon ay naging mga kabataan din ng unang panahon. At mangyari pa dahil hindi rin mga Kristiyano ang ating mga magulang, tayo po ay lumaki na kuminsan ay hindi naitama yung ating kondisyon. At dahil po doon ay titigas ang ating ulo. Sabi po ng Kapampangan ay pasyas na rin buntok, no? Matigas ang ulo.
Kaya hindi po may iwasan na tayo po ay nakatikim ng, ewan ko sa inyo, ako ay nakatikim dito, ako ay nabatukan no, ng aking uncle, hindi ng tatay ko. No? Kundi ng aking uncle, yung mga, ako ay nakurot, gano'n. Dahil ako ay tumakas, no? May maraming ways po yan, pag patutulungin ka sa tanghali, alam natin kung paano tumakas. Sino yung mga tumakas ang pinapatulog noon? Pag nakatulog na yung tatay natin, nanay natin, lalo na kasama natin sa bahay, tatakas na po tayo. At bago siya magising, babalik na din tayo. Kung nakatulog tayo, alam natin. No? So may marami po tayong foolishness na ginawa noon. Bagaman di ko po naranasan na mangupit sa aking matrikula, siguro yung iba naman naranasan nila yung mangupit sa matrikula. Naranasan ko po, nasabihin ko sa nanay ko na wala kaming klase.